Paano kung sabihin kong may isang Diyos na namamahala sa araw, isa sa buwan, at isa pang buong kalangitan? Kilalanin natin ang 10 makapangyarihang Diyos at Diyosa ng sinaunang Mesopotamia. Kumusta mga kaalaman seekers? Alam ba ninyo na bago pa man umusbong ang maraming relihiyon sa mundo, ang mga sinaunang tao sa Mesopotamia ay naniniwala na ang bawat pangyayari sa kalikasan, ulan, bagyo, araw, buwan, at maging ang pag-ibig at digmaan ay pinamamahalaan ng iba't ibang Diyos at Diyosa? Sa vlog na ito, ating kilalanin ang 10 pangunahing Diyos at Diyosa ng Mesopotamia. Tuklasin natin ang kanilang mga kapangyarihan, papel sa lipunan, at kung paano nila na-impluwensyahan ang isa sa mga pinakamatandang kabihasnan sa daigdig. Kaya huwag laktawan ang video dahil baka ang susunod na impormasyong maririnig mo ay ang lumabas sa inyong klase o pagsusulit. Kaya't halika na at samahan mo ako hanggang sa dulo ng video. Una, si Ano. Si Ano ang hari ng mga Diyos at Diyos ng kalangitan. Siya ang itinuturing na pinakamataas na Diyos at pinagmumulan ng kapangyarihan ng iba pang mga Diyos. Pangalawa, si Enlil. Si Enlil ang Diyos ng hangin, bagyo at kapangyarihan. Naniniwala ang mga Mesopotamian na siya ang may kontrol sa panahon at isa sa pinakamakapangyarihang Diyos. Pangatlo, si Enki. Si Enki, na kilala rin bilang Ea, ay Diyos ng tubig, karunungan at paglikha. Kilala siya sa kanyang talino at sa pagtulong sa mga tao sa panahon ng panganib. Si Ishtar. Si Ishtar o Inanna ay diyosa ng pag-ibig, kagandahan at pagkamayabong at digmaan. Isa siya sa pinakamatanyag at pinakamakapangyarihang diyosa sa Mesopotamia. Panglima ay si Shamash. Si Shamash na tinatawag ding Uto ay Diyos ng araw at katarungan. Siya ang tagapagtanggol ng katotohanan at patas na paghatol. Pang-anim, Sin. Si Sin o Nana ay Diyos ng buwan. Pinaniniwalaang nagbibigay siya ng liwanag sa gabi at nagsisilbing gabay ng mga tao, lalo na ng mga magsasaka at manlalakbay. Pang-pito, si Marduk. Si Marduk ang pangunahing Diyos ng Babylonia. Kilala siya bilang bayani na nagdala ng kaayusan sa mundo matapos talunin ang puwersa ng kaguluhan. Pangwalo, si Nergal. Si Nergal ang Diyos ng digmaan, salot at kamatayan. Bagamat kinatatakutan, naniniwala ang mga tao na mahalaga ang kanyang papel sa pagpapanatili ng balanse ng buhay at kamatayan. Pang-siyam, si Ereshkigal. Si Ereshkigal ang diyosa ng ilalim ng daigdig o underworld. Siya ang namamahala sa lugar na pinaniniwalaang pinupuntahan ng mga yumao. At ang pang-10 ay si Ninorta. Si Ninorta ay Diyos ng digmaan, pangangaso at pagsasaka. Kilala siya bilang matapang na mandirigma at tagapagtanggol ng mga magsasaka laban sa mga panganib. Ang pag-aaral tungkol sa mga Diyos at Diyosa ng Mesopotamia ay napakahalaga dahil ipinakikita nito ang paniniwala, kultura at pamumuhay ng isa sa mga unang kabihasnan sa mundo. Mas nauunawaan natin kung paano nakaimpluwensya ang kanilang relihiyon sa kanilang pamahalaan, batas, sining at pang-araw-araw na buhay. Sa pag-unawa sa kanilang mga paniniwala, mas napahahalagahan natin ang kasaysayan at ang pag-unlad ng kabihasnan ng tao. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan kayo sa vlog na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe ang channel para sa mas marami pang araling pangkasaysayan. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kahistorya Teacher Tatay. Maraming salamat!